Ulitin ko, hindi yan kailangan dito sa France, hindi yan kailangan dito sa Nice, France, or Hi guys! Welcome to my channel and welcome to Monaco. So, welcome to my channel. Kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo sana akong kalimutang i-subscribe para naman kayo updated sa aking mga talak-talak video next time. Okay. So, ang previous video natin is magkano ang aking pamasahe papuntang pauwi ng Pinas. So for today's vlog naman is itatalakay na naman natin kung ano yung kailangan pag-uwi ng Pinas. So ano nga ba ang kailangan pag-uwi ng Pinas mula Monaco or France, dahil Monaco, France magkadikit lang, and walang public airport ang Monaco. Mali pala yung aking sabi doon sa previous video ko. Sabi ko walang airport ang Monaco. Mayroon pong airport, may port po ang Monaco, pero private lang. May private airport ang Monaco, pero walang public airport ang Monaco. Kaya kami mga taga Monaco, pag uuwi ng Pinas, kailangan namin pumunta sa Nice, France. Okay, nandun po yung sa Nice Airport pala. Nice Airport, France. Okay. So, unang-una, ano ang kailangan? Ang kailangan unang-una pag-uwi ng Pinas, syempre yung ating passport, dahil kailangan natin ng valid passport. So, dapat mayroon tayong passport. Actually, from Pinas to palabas ng bansa, kailangan valid yung passport mo 6 months before ma-expire. So, ayun. 6 months valid ang passport mo palabas ng Pinas. So, since napauwi naman tayo ng Pinas, so, kahit siguro pa-expired na, pwede naman nating, but I'm not sure about that. Dahil pwede naman rin nating i-renew sa Pinas. Malay mo, nakapag pa-book appointment ka pala, renewal sa Pinas. And then, ang bakasyon mo pala sa Pinas ay mahaba. Kaya makukuha mo hanggang pagbalik yung iyong passport. So, yan. So, yun lang. Ayun, passport. Kailangan talaga natin ng passport. Kung tayo ay Philippine, syempre, lahat. Hindi lang sa taga Pilipinas. Kailangan talaga yung passport lahat papunta sa atin sa Pinas. And then, bukod sa ating passport, ang ticket, syempre, kung tayo ay walang ticket papauwi ng Pinas, hindi rin tayo pwedeng makasakay sa eroplano kung may passport nga lang tayo at walang ticket. So, syempre, common sense naman na yun, So, yun, and then pala yung arrival, electronic travel, ngayon arrival card. So, kailangan mo mag-download ng GovPH. Yan ko ulit. So, kailangan nating mag-download nun. 72 hours. Kailangan mo mag-download at mag-fill up nun 72 hours before your flight. So, 3 days before your flight. Pero ang ginawa ko 1 day before ako nag-flight. And actually, nung last year, doon na ako sa airport na ako mismo nag-fill up. Actually, hindi siya kailangan dito sa Nice, Hindi siya kailangan dito sa immigration ng Nice. Dito sa Nice immigration, sa France immigration, hindi siya kailangan. Iyon ay kailangan po yun sa pagdating natin sa Pinas. So, yun po yung immigration sa Pinas. Sa immigration po sa Pinas yun gagamitin. So,
dati-rati, yun po yung arrival card na pagdating natin bago tayo lumapag sa Pinas ay mag-fill up tayo. So ngayon hindi na. So yun internet na yun nga electronic travel parang arrival card or dati travel electronic arrival travel, parang ganon. So, kailangan nating mag-fill up niyan. So, 72 hours. So, 3 days before ang flight, ang pag-fill up niyan, may nakalagay doon kung arrival or departure. So, kung ikaw ay papauwi, kung ikaw ay papasok ng Pinas, pauwi ng Pinas, sa atin na mga Filipino, pauwi ng Pinas, so arrival. Sa mga papasok ng Pinas, arrival pa rin, tayo pauwi dahil sila yung iba mga foreigner papasok ng Pinas, tayo pauwi ng Pinas, basta arrival yung ating and then pipilapan lang natin yun kung ano yung mga actually madali lang naman dahil mga personal information lang naman doon, and then yung about the mga question about doon sa immigration, kung mayroong kailangan i-declare, kung mayroong kang dalang pera na worth 50,000 above, ganon. So, kailangan mo kung ano-ano yung mga pwedeng na nakalagay doon, nakasulat doon, kung may dala ka na nakasulat doon na worth na more than doon sa worth na allowed sa atin, kailangan mo ngayong i-declare. Kung ano yung mga dapat mong i-declare, kailangan mong i-declare. Kung wala ka namang i-declare, then no. So, no declaration na. Pero kung mayroon kang i-declare, kailangan mong may isa-submit pa na kung ano-ano doon para para may isa-submit ka pang file doon sa gov.ph na yon na So, basta i-download mo lang yon, madaling i-download yon, and make sure na pag nag-download ka, yung tama talaga yung gov.ph.com kasi mayroong mga scammer. So, naputol tayo saglit kasi naubusan na naman ng storage. So, yun nga, yun to be continue. Make it sure na yung ida-download po, doon po kayo doon yung doon po kayo, yung tama po talaga na nakalagay po talaga gov.ph.com. So, kasi marami mga scammer na, magbabayad ka, something like that. Pero, just make it sure. Dahil marami talagang, ngayon. So, yun nga, yun na yun. Fill upan mo lang yon, sundan mo lang kung ano yung kung anong kailangan, kung mayroon kang i-declare na kailangan mo i-declare mo, and then nga may isasabit ka na and then pag okay na lahat, kailangan mo pumirma, may signature dyan, signature lang may space dyan sa phone, pinakalas magsisignature ka. And then, pagdating mo, ulitin ko, hindi yan kailangan dito sa France, hindi yan kailangan dito sa Nice, France, or saan man kayo manggagaling, or saang na bansa, sa Europe or anywhere na abroad pa uwi ng Pinas. Hindi kailangan, dito lang sa akin, kasi alam ko dito, I'm not sure din dyan sa Asian country kung kailangan ba dyan sa immigration dyan sa paglabas kung saang bansa kayo. Pero dito sa Nice, France, hindi siya kailangan, nakabulsa, hindi siya kailangan, at doon lang po yan kailangan sa atin, sa Pinas, immigration sa Pinas. Nag-land ako sa Mactan International Airport, Cebu. So, doon yan kinakailangan doon sa immigration ng Cebu. Ngayon, pag hindi naman hinihingi, pagdating sa immigration, hindi hinihingi, ibig sabihin, okay po yung iyong wala po kayong naging problema, walang problema, so, diretso na. Minsan naman, may mga na talagang hinihingi pa, tinitingnan talaga kung may something or yun lang, may nagtatanong pa, pero pagka naman, diretso na, as long as na walang problema yung iyong arrival card, as long as walang problema, walang doon, walang kahina-hinala doon sa iyong finilapan, ay hindi naman din yon sila, hindi naman mahigpit ang iba. But I'm not sure sa Manila, kasi ako ay sa Cebu ako nagland, and hindi gaanong busy sa Cebu. Sa Manila kasi maraming mga international flights na naglaland sa Manila. So, that time kasi dumating ako, madaling araw. So, walang gaanong mga tanong, hindi na hinanap sa akin. Pero may mga iba naman na hinanapan din. So, yun lang yun. But don't worry kung wala naman kayong kung wala naman kayong nilabag doon sa inyong pinilapan, wala namang magiging problema
For the foreigners, yeah, you also need to fill up those the electronic travel or electronic arrival. Once you arrive in Philippines, in the immigration, they will ask you about what did you fill up, what's your answer in the fill up in the form, arrival form. So they just want to ask what is all about that you've answered in that form. Okay guys, I hope na nasundan nyo ang aking video, and then our next video po is i-discuss naman natin kung ano ang kailangan sa pagbalik naman. Ano ang kailangan pagbalik from Philippines to our destination country. So ulitin ko, ang kailangan sa pag-uwi ng Pinas, yun lang po, passport and ticket. Pagdating mo sa pag-land mo sa yung connecting country, gaya ko sa Turkey ako nagland. Pagdating ko doon sa is ang kailangan naman doon passport and ticket sa transit, international transit lang. I-scan din i-scan lang nila yung luggage, yung hand carry luggage. Yung passport, yun kailangan niyo yung passport, and then once na tinawag na yung iyong gate kung saan kayo pupunta, and then doon na po nila ilalagay yung boarding gate number. So by the way, mayroon na tayong boarding pass, sa Nice, France pa lang, may boarding pass na yan silang ibibigay, and then ang kailangan na lang nating antayin once doon sa ating transit country kung saan tayo connecting flight is yung gate number na lang. So yun lang naman po, hanggang dito na lang po ang aking video. I hope na nasundan nyo at susundan nyo pa ang aking mga gagawing talak-talak video sa aking YouTube channel. And magko-continue na po tayo sa ating question and answer vlog dito sa ating YouTube channel. Okay guys, thank you guys for watching.